Hi guys! Welcome back! Sanay yan ako mag-vlog. And, kumbaga sa una mga nga pa. Wait lang guys. Hi everyone! Welcome back to the channel. Ako nga pala si Lendes Ridum, isang pharmacist, and today pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-requested na topics, which is yung ngayong 2025, gusto mo bang magtayo ng sarili mong butika? Magkano nga ba ang kailangang ihanda? Whether ikaw ay isang pharmacist or business owner na naghahanap ng bagong venture o curious ka lang kung paano nagsimula ng ganitong negosyo, this video is for you. I'll walk you through the basic requirements, permits, at syempre yung estimated gastos para makapagtayo ng isang independent or franchise pharmacy dito sa Pilipinas. By the end of this video, magkakaroon ka ng idea kung magkano talaga ang kailangang puhunan at kung worth it ba ang investment sa isang butika business. So kung ready ka na, simulan na natin. So this is a quick overview. So, bago natin pag-usapan ang mga gastos, importante munang maunawaan kung ano nga ba ang butika. Ang butika o pharmacy ay isang negosyo kung saan nagbebenta ka ng gamot mula sa over-the-counter hanggang sa may mga reseta. Pwede ka rin magbenta ng vitamins, medical supplies, at toiletries. So, may dalawang uri po tayo ng butika. Meron tayong independent pharmacy, tsaka franchise pharmacy. When we say independent pharmacy, sariling setup mo. Ikaw ang bahala sa branding, suppliers, at operations. Kapag sinabi namang franchise pharmacy, may existing brand na tulad ng Watsons, ano pa ba? Mercury Drug, The Rose Pharmacy, The Generics, at iba pa. Mas madali ang proseso pero may franchise fee at mas may control ang franchisor. Para makapag-operate, kailangan mong kumuha ng mga lisensya tulad ng DTI, whether kung sole prop ka or corporation. And then mayor's permit, barangay's permit, BIR clearance, at syempre yung pinaka-importante sa lahat, yung FDA or license to operate. So, ito yung requirement, kumbaga, para makapagbenta ka talaga ng gamot. At syempre, dapat meron kang licensed pharmacist na may nagmamanman sa operasyon. So, pagdating sa target market, pwede kang magtayo ng butika sa mga barangay, especially kung wala talagang butika sa paligid. City centers or commercial areas, malapit sa mga ospital or clinics kung saan mas mataas talaga yung demand. And then, kung plano mo talagang magtayo, isipin mo kung anong setup ang mas babagay at kung nasaan ang mga taong nangangailangan ng gamot. So, sa susunod na part, pag-uusapan natin kung ano yung mga gagastusin sa pagpapatayo ng butika. Okay, so let's break down the major expenses na kailangan mong paghandaan kung magtatayo ka ng butika sa Pilipinas. Ito na yung detailed na bahagi kung saan mo makikita kung saan napupunta ang kapital mo. So, letter A, location and rent. Una, syempre, yung pwesto. Napaka-importante nito kasi ito ang magsiset ng tone para sa traffic ng customers mo. Sa urban areas, gaya ng city centers or malapit sa ospital, so ang rent ay pwedeng umabot ng 20,000 to 50,000 depende sa laki at lokasyon. If barangay levels naman or rural areas, pwede na sa 5,000 to 10,000 yung monthly rent. And then, ideal size ng butika. So, 15 to 30 square meters is usually enough para sa isang basic na drugstore. So, tip lang guys, kung first time mo, maghanap ng pwesto na may foot traffic pero dapat reasonable yung price. Letter B, renovation and furnishing. Kapag nakuha mo na ang pwesto, kailangan mo na itong i-renovate at i-set up para maging butika. So, kasama dito yung counter at shelves para sa gamot, aircon or ventilation, signage, so either LED man yan or tarpaulin, security system like CCTV, so very important guys yung CCTV. And yung estimated cost for this is around 100,000 to 300,000, depende pa yan sa laki at design.
And tip lang guys, so pwede ka naman makabili ng second-hand furniture or magpa-custom ka dun sa mga local carpenters para din makapag-save. So letter C, permits and legal requirements. So next, hindi ka pwede mag-operate nang walang mga legal permits, and ito ang ilan sa mga kailangan mong kunin. So DTI kung sole proprietorship, and then SEC naman kung corporation. Barangay clearance, mayor's permit, BIR registration. At syempre, yung pinakamalaga or importante sa lahat, yung FDA license to operate. And then, total estimated cost for this permits, so, pwedeng 15,000 to 25,000. And guys, di ko sure dun sa LTO kasi parang may nagsabi sa akin na pag magre-renew ko daw is halos 18,000 na yung babayaran, pero good for 6 years na daw siya. Pero hindi ko pa po sure kasi hindi pa ako this year nakapag-renew ng LTO. So sa July pa, so saka ko pa malalaman kung legit talaga yun. And then tip guys, pwede naman siyang gawin online ang ilan sa mga permits, so kagaya ng DTI. So ayun, para mas tipid at hassle-free din. And letter D is yung initial inventory. So, hindi ka makakapagbenta, diba, kung wala kang stocks. So, dito halos mapupunta yung gastos mo sa inventory. So, starter stock. So, magkano nga ba? So, mag-range siya ng 150,000 to 500,000. So, depending on your store size and target market. So, dapat may mix ka ng generic tsaka branded. Over-the-counter medicines, pwede ka rin magbenta ng mga vitamins, first aid, and then ano pa ba, mga hygiene products. And then, for the tip guys, for inventory, huwag agad bumili ng madaming gamot. So, start with fast-moving items, and yun, mangangapa pa kayo kung ano talaga yung mga mabili sa area nyo. For example, mga maintenance, ano pa ba, mga antihistamine, ganon. So, for ubusipon, paracetamol, ganon. So, kung ako, yun muna yung uunahin kong bibilhin kasi yung mga, ano ba, yung mga hindi talaga mga fast moving kasi yun, matitenga yung pera, tsaka baka mag-expire na yung mga gamot. So, letter E is about staffing. So, under Philippine law, kailangan mo ng licensed pharmacist, so mandatory yan para makakuha ka ng LTO. So, magkano nga ba ang salary ng isang full-time pharmacist sa isang community drugstore? So, full-time pharmacist, nag-range siya around 20,000 to 30,000 a month. And then, part-time, kung mas maliit yung butika, mas mura, pero may limit sa operating hours. And then, for cashier naman or pharmacy assistant, so around 7,000 to 12,000 a month. So, letter F is yung POS system and tech. So, kailangan mo rin ng point of sale system para matrack ang benta, stock, at yung resibo mo. So, POS machine plus inventory software, so around 20,000 yan to 50,000. Pwede ka rin gumamit ng cloud-based POS para may access ka kahit nasa labas ka ng store. So, tip lang dito guys sa POS system and tech. So, some POS providers offer monthly subscriptions. So, para mas magaan sa bulsa sa umpisa. Kasi medyo pricey din talaga, yung 20 to 50,000, diba? And letter G, other operational costs. Lastly, don't forget the ongoing monthly expenses tulad ng kuryente, lalo na kung may aircon at ref, tubig at internet, supplies, so such as resibo, plastic bags, mga forms. So, monthly budget for this is around 10,000 to 20,000 per month. So, tip lang guys, so include at least 2 to 3 months worth of operating buffer sa iyong kapital para hindi ka ma-stress kung mabagal pa ang kita dun sa umpisang pag-open ng butika. So, summary, quick recap. So, for location and rent, so, ayun, nakadepende yun guys kung saang area kayo pagpesto. And then, for renovation and furnishing, so, around 100 to 300,000. So, depende din yan. And for permits, yung 15,000 to 25,000.
For inventory, 150,000 to 500,000. And then for the staff, so 30,000 to 40,000. And then for POS and tech, so 20,000 to 50,000. And lastly, sa monthly operational, so 10,000 to 20,000. Now that you know these costs, mas madali nang i-compute kung magkano ang kailangan mong ihanda based sa laki ng butika na gusto mong itayo. Number 4, total estimated capital. Okay, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Magkano nga ba ang kailangan para makapagtayo ng butika ngayong 2025? So, kung small independent butika, nag-range yan ng around 400,000 to 800,000. Kung maliit na butika lang ang balak mo, usually nasa barangay level, basic renovation, simple setup, kakailanganin mo ng minimum na 400,000 to 800,000. So, kasama na dito yung basic renovation and signage, kung LED nga ba yan or tarpaulin, initial inventory around 150,000 to 300,000, basic permits at FDA license, part-time pharmacist or full-time pharmacist, and then 1 cashier or staff, and then basic POS system or manual setup. And then this is good for solo entrepreneurs, guys, licensed pharmacists na gusto magtayo ng sariling butika, or small communities, or good for small communities lang. And for mid-size butika, so around 800,000 to 1.2 million. So kung medyo mas malaki-laki, let's say city location, mas kompleto ang gamot, air condition, may full-time staff, at may sistema yung operation, so prepare around 800,000 to 1.2 million. And kasama na dito, guys, yung better interior and fixtures, more inventory around 300,000, full POS and inventory software, full-time pharmacist, tsaka yung staff or pharmacy assistant, and then yung branding, and then marketing. And yung mid-size na size ng drugstore is good for strategic locations with high foot traffic. And for franchise pharmacy, so ngayon kung gusto mo ng franchise pharmacy like Generica, TGP, Farmacia ni Doc, etc. So kailangan mo ng 1 million to 2 million or more, depende. Depende sa brand at saka yung package na i-avail mo. So, franchise packages often include brand name and marketing support, store design and renovation, inventory support, training and SOPs, assistance FDA, and permits. And then, this is good for first-time investors who want a guided setup and brand recognition. Kasi nga, di ba, mahirap din lalo na kapag bago ka sa business ng pharmacy, lalo na kung hindi ka din like pharmacist ka na. So, wait lang guys, may bibili ng gamot. Sige. Yes po. Pwede na. Ano? Ice cream. Kaso wala na ning stick. So, for independent versus franchise, i-weigh natin yung mga pros and cons nilang dalawa. So, let's start with independent drugstore. So, yung pros dito, mas, pros, kumbaga, is, mas flexible sa'yo yung presyo, suppliers, at gamot na ibebenta mo. Mas mababa ang starting capital, at ikaw ang may full control sa business. Yung cons naman is, mas matrabaho kasi ikaw yung mag-aasikaso ng lahat sa permits, branding, and then sourcing. And then, walang brand recall, kailangan mo talagang mag-market. And then, for franchise drugstore naman, yung pros dito, may existing system at support. Mas mabilis magtiwala ang customers dahil nga kilala na yung butika. May guidance sa permits, inventory, at suppliers. Yung cons naman dito sa mga franchise, malaki yung initial cost kasi 'di ba may franchise fee ganon, and may monthly royalty fees or restriction pa. Hindi ka ganon kalaya when it comes sa mga pricings at mga product choices. So yung pinaka best na tanong dito, ano ba ang mas bagay sa iyo? So depende yan sa budget mo, experience, at kung ano at kung gaano mo gustong ka-hands-on sa business mo. So, kung ano ba,
weigh mo din kung ito lang ba yung kaya ko for now. So, kung maliit lang, so I think mag-go ka sa independent drugstore. And then kung may ano ko naman, may puhunan na medyo malaki, so kung gusto mo mag-franchise, so di ba, why not? So, ayun lang guys, isipin lang natin yung mga pros and cons ng dalawa. And for the bonus tips, so ngayon, para sa inyo na seryoso nag-iisip magtayo ng butika, so ito ang mga ilang bonus tips para makatipid at mas mapadali yung proseso. So yung tip number 1, tipid hacks sa equipment at setup. Hindi mo kailangang bumili ng brand new lahat. So second-hand shelves, counters, at display racks ay pwede mong mabili sa online marketplace tulad ng Lazada, Shopee, diba? Tapos malaki ang matitipid mo dito kasi halos minsan kalahati din talaga yung price kung bibili ka sa mga market, ganun, or papagawa. And then antay ka na lang ng mga sale. So 5.5, 6.6, ganun. And then tip number 2, suppliers with low MOQ. So kapag nagsisimula ka pa lang, hindi mo kailangan bumili ng napakaraming stocks. Maghanap ka ng mga pharmaceutical distributors na may mababang minimum order quantity or yun yung tinatawag na MOQ. So meron dyan na pumapayag sa 5,000 to 10,000 starting order lang, depende sa brand or gamot. Makakatulong ang pagsali sa mga Facebook groups ng pharmacy owners para makakuha ka ng supplier recommendations kasi minsan nag-message sila doon na mas mura sa ganitong supplier. And by the way guys, sa Bangbang, ayun, dapat matyaga ka lang maghanap ng mga suppliers doon kasi sobrang dami. Every street meron talagang nagbebenta ng mga gamot. And then tip number 3, partnering with a licensed pharmacist. Kailangan mo talaga ng licensed pharmacist para makakuha ng FDA license to operate. Pero kung wala ka pang budget for full-time, pwede kang maghanap ng part-time or reliever pharmacist na papayag na mag-duty sa required minimum hours lang. May mga pharmacist na open sa ganitong setup, especially kung maliit pa lang yung butika mo. So, just make sure legal and transparent yung arrangement, yung arrangement nyo. So, these small decisions can make a big difference sa puhunan mo. Kaya always do your research, ask around, and don't be afraid to start small. Ikaw, may tanong ka ba tungkol sa gamot, inventory, permits, o kahit anong part ng pagpapatayo ng butika? I-comment mo lang sa baba kasi binabasa ko lahat yan at baka yan na ang next topic natin sa next vlog ko. And if you found this video helpful, don't forget to like this video guys. And ayun, share nyo sa mga kaibigan ng pharmacist or gusto magnegosyo. At syempre, subscribe na rin para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. And hit mo na rin yung notification bell para wala kang ma-miss. So, sana all miss. And then again, this is Landel's Redoom and I'm here to help you build your own pharmacy business one step at a time. So, tandaan po natin na hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Kailangan mo ng lakas ng loob at tamang kaalaman. Kaya kung nangangarap ka magtayo ng butika, simulan mo nang magplano ngayon. See you po sa next vlog ko. Bye-bye!